Okay, so pag-usapan naman natin ngayon ano ang kinalaman ng mental health at saka ng go, no contact or no contact rule sa narcissistic ex. Kasi baka ang isipin nyo, putyo-putyo lang to eh. Wala itong kinalaman sa buhay nyo eh. Sa healing process nyo or sa pag-move on ninyo or yung pagiging addict nyo dun sa narcissistic ex nyo. Hindi naman makakatulong, baka yun ang iniisip nyo. Well, this is the scientific, this is the what we call the evidence na ito ay talagang nakakatulong, no? Simpleng paliwanag. Okay, sa amin kasi, sa mental health nursing, may tinatawag na equilibrium. May tinatawag na homeostasis. It's balance. Ang mental health kasi, naniniwala ang mga nasa mental health, no? Yung mga nag-aaral nito, na ang ating mental health ay hindi laging nasa balanse. Ito ay umaangat, bumababa. Kapag ka ikaw ay nadidepress, mababa yan. Kapag ka ikaw naman ay agitated or ikaw ay anxious, ikaw ay gulong-gulo na yung isip mo, ang dami mong problema, no, hindi mo maintindihan yung gagawin mo, yan ay mataas ang level. So, kung mapapansin natin dun sa aking explanation na yan, simple explanation, umaakyat, bumababa. Okay? Pero ang importante niyan sa amin sa mental health nursing, ang importante bumabalik sa gitna. Okay? Yan yung equilibrium. So, parang ang datingan niyan is gumaganon. Bumabalik sa gitna, gumaganon, bumabalik sa gitna. So, para siyang linya na umaakyat baba, umaakyat baba. That's the normal. Okay? Here's the catch. Ano ang kinalaman ng no contact rule sa pinagsasasabi kong ito? Okay? Ganito yan. Kapag ikaw ay nakikipag-usap sa narcissistic ex mo, ang narcissistic ex mo ang trigger, ang stressor. So, ang mental health mo ito, ang iyong narcissistic ex, no, stressor or trigger. Ibig sabihin, yan yung nagkokos para yung iyong mental health is gumanon, magaganon. Magaganon, ang gulo-gulo ng mental health mo kapag ganon. Okay? Ganan ang ganan yung mental health mo, ang gulo. Eh, ang ating goal is, kailangan ay ating mapakalma. Mapabalik sa homeostasis, sa equilibrium. Okay? So, kailangan ay tumataas siya pero bumababa, mas matagal siya na balanse. Kung bumaba man, ma-depress ka man, babalik yan. Malungkot ka man, babalik yan. Pero ang nangyayari, pag kinakausap mo yung narcissistic ex mo, gumagano, no? Gumaganyan yung mental health mo, parang tanga na yung mental health mo. Kaya gulong-gulo yung isip mo. Kasi ganun ang mental health mo, kaya tulala ka na. Hindi ka na makakatulog. You see? Ganun yun eh. Wala ka kasi sa homeostasis, nagugulo yung mental health mo. And then, ang problema nito is, kung kinakausap mo yung narcissistic ex mo, pwede kang bumaba ang mental health mo. Hindi na makaangat. Depression yan. Depression yan. Ngayon, pagka ikaw ay nakipag-usap, may chances na umangat. What's that? That's anxiety disorder. Or yan yung ikaw ay mataas ang level ng anxiety. You see, may damage eh. Kaya, kung ayaw nyo magkaganyan-ganyan yung mental health nyo, wag nyo kausapin. Wag nyo na kausapin. Pag hindi nyo na kinausap, wala na yung stressors. Wala na yung trigger. So, ang mangyayari niyan is, ang mental health mo, pag iniwanan ka, pag ganun-ganon muna yan. Bakit? Kasi, hindi pa sanay yan eh. Mag-a-adjust muna yan eh. May tinatawag kasing adaptation, mental health adaptation. Nag-a-adapt pa yan eh. Ngayon, pagka naramdaman na ng utak mo na nawala na yung hinayupak na trigger, wala nang banta, wala nang threats, magiging kalmado na yung utak mo, magiging kalmado na yung nervous system mo. Okay? Ang tawag dyan kasi sa nervous system mo na nabugbog ng hinayupak mong narcissistic ex is naka-survival mode ang nervous system mo. So, ang mangyayari yan, pag na-detect ng nervous system mo na wala na yung trigger, hindi ka na kasi nakikipag-usap, okay? Yung mental health mo, kakalma na. So, yung pag ganun-ganon na mental health mo, gagana na yan. Unti-unti na yang lalambot. Hindi na ngayon yan maggagaganong-ganon. Gagana na yan. Smooth na yan.
Oo, malulungkot ka, pero babalik yan. Sa gitna, homeostasis. Oo, bigla kang matatakot. Maha-hyper ka, tataas ang heart rate mo, tataas ang blood pressure mo, pero bababa yan. And then ito ang maganda dito. The long-term effect is, dahan-dahan ka nang babalik sa normal. Kaya huwag kayo mawala ng pag-asa. Babalik kayo sa normal. Okay? Yan yung goal natin. Maraming mga pwedeng gawin para maging maayos ang mental health nyo. Pero, ang unahin nyo munang gawin is putulin nyo muna yung communication. Okay? Napaka-importante niya. And then, kung gusto nyo ng smooth ang inyong pag-move on, pwede kayong kumausap ng clinical psychologist. Kung gusto nyo na smooth ang tulog ninyo, gusto mo nang mabilis-bilis ng konti ang pagiging mahimbing ng tulog mo, go to psychiatrist. Alright? Pa-manage kayo, paalaga kayo, kung may pera kayo. Kung wala kayong pera, edi manood muna kayo ng mga contents na DIY ika nga. At pag nagkapera kayo at may budget na kayo, hala, punta na sa clinical psychologist. Punta na sa psychiatrist. Alright? I hope it helps. O, ano pang ginagawa niyo dyan? Mag-GNC na kayo. What's GNC? Go No Contact. Para saan yan? Para sa mental health nyo, para maging kalmado ang mental health nyo, at makapag-move on na kayo. That's a big part of the healing process. Bye for now.